Kung pondo na po yung pinag-uusapan, so anong plano nyo rito kay Muking? Kasi siya yung itinuturo, di ba? Yan. Si Muking at saka si Peter Parungo, no? Hindi sila sumipot kahapon. So kahapon there was a motion to issue a show cause order, no? Sa kanila for not being able to attend and respond to this invitation. Napadala yan, apparently na-receive nila yan, pero hindi sila sumipot, no? I'm sure na susipot yan sa susunod. Kapag hindi pa rin sila sumipot, then we will subpoena them. Pag hindi pa rin sila sumipot, then we will cite them in contempt. No? Pag hindi pa rin sila sumipot, ay kaakibat ng contempt order na yan, ay arrest order na. So, pakikiusapan na namin yung mga law enforcement agencies to effect, no, yung arrest order sa kanila. Bakit dito, Congressman, dito kina Muking na tinuturo na may kaugnayan doon sa pamumudmud ng pera bilang reward? Willing yung Quadcom na gamitin yung contempt powers, pero doon sa tinuturong mastermind, medyo nag-aatubili kay Duterte. Hindi kami nag-aatubili diyan, no? Kasi yun nga ang pinag-uusapan namin eh. Ilan ba yung ating naging resource person na dating naging pangulo? So dahil doon sa puntong yon, we extend that a little bit of an exception to the rule, no? And we all agreed, no, na meron yan, no? Kasi once it is unanimously approved by the members of the committee, it becomes the rule, no? Diyan sa ganyang issue yan. But doon naman sa iba, kagaya ni Senator Bato at si Senator Bongo, meron kaming interparliamentary courtesy that we always respect and we always follow. Kasi ito ay tradisyon, no, na dapat sinusundan ng bawat generation of members of Congress. Okay. Pero parang sa ordinaryong Pilipino kasi na nag-observe, parang ang swerte nitong sina Bato at Bongo. Protected sila ng position nila. Kasi nagkataon lang, no? Nagkataon lang na sila ay pasok o nasa loob ng sinasabing interparliamentary courtesy na tradition, di ba? Okay. Pero sa korte, they cannot use that, no? If and whenever, no, a case is filed against them for that particular, the same issue, so I don't think they can ever use the interparliamentary courtesy tradition. Kasi they will have to attend and explain. Ito pala yung sa ano, no? Hingin ko na rin po yung opinion nyo dito sa mga binanggit ni Sara Duterte sa kanyang hearing, sa kanyang press conference. So, kahit si Bongbong yung pinaka-target niya, yung leader niyo dyan sa House, binanatan, syempre, and by extension, yung ginagawa niyo investigation dyan sa Quadcom, at saka dyan din sa Committee on Good Government pagdating sa kanyang confidential fund. Ano po bang basa niya rito sa mga binitiwang salita ni Vice President Sara Duterte? Well, ako, para sa akin, opinion ni VP Sara yung kanyang binitawan. Ano? And dahil opinion niya yun, let the people judge her on the basis of her opinion. No? Para sa akin kasi, ano yun kumbaga parang reaksyon dahil sa there's too much stressors around you, no? And this could probably have triggered, no, yung syempre yung pagkakalungkot, pangalawa yung pagkakagalit, no? At ito, pag sinabi mo mixed emotions na to, napakahirap i-explain ito. Okay, nga pala, kailan yung susunod na hearing ninyo? Magkakaroon pa ba kayo ng isang hearing bago yung resumption ng sessions? Kasi bukas sana meron kaming scheduled na naka-schedule kami ng isang hearing pa ng Quadcom for tomorrow. Kaya lang, because of the typhoon, kinancel na namin. At dahil next week naman, I think meron yatang sa 28 Senate at saka parang Blue Ribbon Committee yata sa next week, no? And then pagkatapos ng break na dahil nga undas na, no? After the undas na siguro kami when we resume in November 4 siguro. November 4. So medyo gipit na sa oras. Sayang, Gipit sa no? oras, oh. Alam niyo yung Quadcom, marami ako nakakausap, no? Mukhang talong-talo yung Netflix sa inyo.
Mas masarap panoorin yung reality TV ng Quadcom eh. Kasi Di alam ba? mo, kaya nga kami careful, Christian. No? Hindi naman siya nagbubuhat tayo ng bangko sa Quadcom. Kaya kami careful. Bakit? Kasi we want to maintain this credibility na yung mga nanonood sa amin, later on, at the end of the day, mumurahin kami. Mga sinungaling pala itong mga to. Ito palang ito, ginagamit sa politika yan eh. Sinasabi nga nila, ito kasi si chairman na yan, ambisyosong politiko yan eh. Sabi ko, excuse me, hindi nga ako kandidato ngayon eh. So, wala naman akong kinakandidatuhan. No? Ang akin lamang, dahil sa ating kagustuhan na mailabas ang katotohanan. Wala po tayong inaakusahan dito. Tayo ay nagbabase lamang po sa ebidensya. And we will go where the evidence will lead us. Yun lang. No? Kasi, again, no, ang layunin talaga ng Quadcom ay in aid of legislation. Kong, finally, may nagpapahabol na ng tanong sa mga viewers natin. Ano raw balak nyo rito kay Harry Roque? Na hindi pa rin nagpapakita. Hinahanap pa rin, no? Hanggang ngayon. In fact, na-challenge na nga ng mga kasamahan natin sa Quadcom, itong PNP, no? Ano ba kayo? Diba? Bakit nung una sinabi nyo, nakikita nyo na, tapos ngayon, nung pinuntahan nyo, nawala na. So, ano ba yan? No? You have to double time, no? Para ano yan. Kasi mahalaga talaga ang dokumentong hinihingi sa kanya ng ating mga kasamahan dyan sa Quadcom. Okay. Sige sir. Congressman Robert Ace Barbers, maraming salamat po at sana ay nakabawi na kayo sa tulog. Hindi biro yung haba ng hearing kahapon, inumaga, literally. Oo nga, sobrang haba. Pero, we will do this every time we have to para po sa ating bayan ito. So, maraming salamat, Christian. Salamat po, salamat.